Morning mga bossing, andito po tayo ngayon sa taas ng silo dahil meron tayong atirang complaint. Tapos yun, napakaganda ng panahon at yun nga pala, seaside banda yan. Kaya maraming barko lang dinakarga ng kargamento na galing dito ng parang island na mas mabilis at dire-diretso lang ang kabuhayan. Kaya nga pala mga bossing, ito ang yun na natin na complaint. Ito ay isang motor at ang gamit nito ay ang para sa bucket elevator natin. Yung bucket elevator natin, bali ang nangyari din sa motor na to ay grounded. Dahil sa lakas ng ulan, hindi malaman sa kadahilanan pa kayo dahil hindi pa natin mabuksan kung saan pumasok yung tubig at bakit nagka-ground at kung ano ang sanhi ng ground, kung sa tubig ba o kung saan, o baka nag-single phase ba o baka nasunog yung motor. So we will check natin lahat ang kadahilanan na pwedeng mangyari sa motor na ito. Kasi kung makapansin nyo, bago pa mag-ulan, tinakpan naman natin ng polythene sheet yung terminal box, kaya walang chance na makapasok dito ang tubig, maliban na lang po dito sa shafting natin dahil baka paunti-unti pumapasok ang tubig na hindi namamalaya hanggang sa naipon at umaabot sa level ng coil, kaya naging sanhi po ng pagka-ground o sunog. O, hindi natin alam at maalalaman natin yan once na na-dismantle na natin ang motor. Siya nga pala, itong motor na to ngayon, bali tumatakbo to sa pamamagitan ng hitching drive na yan para mapaikot niya yung bucket elevator kasi hindi pa pwedeng minto yan kasi gawa na may stock lahat ng materyales sa baba at doon sa laki ang problema pag nangyari yun. At kung makapasin nyo, umiikot ng mahina lang ang ating output galing sa gearbox. Medyo isasum ko para makakita nyo. Ayan, umiikot siya ng bagya. At kahit umiikot ng bagya yan, matahandaan lang yung output na RPM, at least kaya paano malaking tulong yan dahil hindi na i-stack ang materialis sa baba. Yan po ang silbi niyang auxiliary drive natin o tinatawag na inching drive. Bali, isa nga pala mga bossing, synchronized to, sabay itong maandar, sabay para mas magaang siyang buhatin, hindi bersado yung makina natin. Kaya kayo nakapasin nyo, parehas na naka off condition, naka de-energize. Gawa ng sira kasi yung isa. Pero kung pa-andarin, kung ngayon, kung pinapa-andar mo yung synchronize, yung auxiliary, yan, dapat sabay mo rin siya pa-andarin para hindi bersado ang ating gearbox. Yan po, kung mapasin nyo, yung output natin is umiikot din siya ng bagya, kaya ng paunti-unti. Ayan, ang nagpapaikot po dyan ay ang ating auxiliary drive o hitching drive. Ayan, bali siguro itong capacity na itong motor na to is nasa 150 o 200 kilowatt ang capacity. Pero malalaman natin yan sa nameplate, kaya lalapitan natin ang nameplate para makasiguro tayo. Dapat kasi lagi tayong sigurado pagkagawa tayo ng ganitong trabaho, para pag tinanong tayo, alam natin yung sasagot natin. Yan, 160 kilowatt. Bali sa horsepower 220 siya. Yan. Bali ang 0.75 kilowatts is 1 horsepower. So, ganoon ang competition yun. Bali ito nga pala, na-disconnect ko na yung wire ng na itong motor na to. Ito siya. Yan. Bali ang connection ng motor niya is, kaya dalawang wire yan, is Y delta. Bali mag-ano muna siya, mag-Y muna siya sa low voltage para maka-start siya ng mas magaan. Then after 14 seconds o depende sa setting na requirements, mag-switch siya, bigla siya magde-delta.
para mas malakas yung motor natin. Yan. Bali nga pala ang size ng kable na ito, sobrang laki kung iisipin na para lagyan sa motor na yan. Pero ito ay sapat na kasi sa gawa ng napakalayo po na na-travel na itong motor na to mula dito hanggang dun sa aming MCC. Ang MCC aabutin pa siguro ng mga Polaritor 300 metro. Kaya para maiwasan ng voltage drop, mas makakasiguro na ganito kalaking kable ang gamitin. Siguro ito nasa mga 150 square to 180. Burado na rin kasi yung yung nakasulat dito sa para sa size. Ito kung marami siya meron. Kaya para sa size is wala na. Ito. Ayun nga, 150 square 4 core. Yan. At ito nga pala aging drive natin. Siguro nasa mga 18.5 o 22 kilowatt to siguro. Pero i-verify natin yan para masigurado po tayo. Ayan. Kung napapansin nyo, 18.5 kilowatt. kilowatt. 37 amperes. Yan. Bale ito ang niya, power brand ng motor niya is power. I think it is made from USA o Germany. Germany. Magandang klase ito. Yan. Kaya hindi siya masyadong nainit. Kasi magandang klase, medyo branded. May quality. Ayan naman ang kagandahan sa may quality. Rain or shine, matibay. Makasiguro na natatagal talaga ang equipment mo kahit outdoor yan. Yan. At ito nga pala, ito yung kable para sa may hoist natin o overhead crane. Napapansin nyo, hindi siya safe dahil nakalapat siya sa may platform nya. Tapos nag-uulan at natatapakan kasi ito ng mga tao. Andyan yung chance na nag-i-scratch yung kable natin o yung insulation at magkukos ng grounded. At maaaring ma-aksidente ang tao pagka ganyan, electric shock like that. Kasi dito kasi sa amin usually naka-bypass yung yung system namin. Kaya hindi gumagana yung protection system niya. Kaya hindi siya nagki-trip, puro naka-bypass. Kasi gawa ng nag-uulan, halimbawa ganito ang panahon, nag-uulan. Dahil sa konting leakage lang, nagki-trip po yung natin, yung control natin like breaker, ELCB, something like that. Lahat po ng natin related sa protection, nagki-trip pagka may ganitong panahon ng tag-ulan. Ayan. Ayan po. At kung mapapansin nyo po, medyo ituturo ko kayo sa dito. Mapapansin nyo po yung paligid ay sobrang ganda. Medyo nasa mataas na posisyon na po tayo sa ngayon. At hindi lang sa ngayon, halos araw-araw po. Dahil ito kasama sa trabaho natin. At wala po problema sa ganyan dahil kasama sa buhay, para sa pamilya. Lalaban tayo para sa pamilya. Hindi po natin isusuko ang kinabukasan ng mga anak natin at pamilya natin at sa araw-araw nating pangkain sa araw-araw na buhay. Ayan po. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng panahon doon. At makikiusap po ako sa inyo na sana po tangkilikin nyo ang aking video. Paki-like and share na lang po para po marami po tayong video may upload. Maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lang po.
ano nga pala natin, ang ilaw natin, lighting system natin ay palagi lang siyang naka-on. Gawa kasi yan na katulad ng sinabi ko, naka-bypass lahat. Hindi kasi siya naka-photo cell eh, naka-timer yan. Ngayon palagi nga siya nagtitrip, ang ginawa, bypass. Ayan, palagi rin siya naka-on. Kaya sandali lang din ang buhay ng ilaw dahil palagi siya naka-on, lagi siya day and night, nakabukas lang siya. Kaya yung chance na madali ang buhay ng ilaw. Ayan, paki-like and subscribe na lang po at paki-share na rin po sa mga ating kaibigan at mga mahal sa buhay para po makatulong din po sa akin at makapag-upload pa po ng maraming video. Pag kumikita na rin po ang aking YouTube channel, i-share ko rin po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat.